Medyo bigla itong offer na nakuha nitong Magnolia Chicken Templados mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Dahil ang mukhang nakikita nating report ngayon, ito raw si Coach Yeng Giao ay interesado na makuha itong si James Laput mula dito sa Magnolia o di kaya si Abu Tratter, isa doon sa mga big men na yan. At ang ibibigay na kapalit nitong Rain or Shine Elasto Painters ay either itong si Santi Santillan or baka itong si Adrian Nocom o si Jonald Clarito, isa doon sa mga guards ng Rain or Shine. Alam natin ititrade ng Magnolia ito si Gio Haladon sa isang separate transaction. So kung mawawala si Gio, bagay na bagay sa kanila itong si Nocom o kaya si Clarito kung sakali o baka ito si Andre Karakut. Ngayon, ang tanong kung pakakawalan ng Magnolia ito si Tratter o si Laput. Sa tingin ko si Tratter mas malamang pakawalan niya ng Magnolia, pero ang hihilingin niya siguro sa Rain or Shine, big man din. Baka ito si Kit Datu o kaya si Santi Santillan. Pupwede. Ito si James Laput, sa tingin ko baka hindi pakawalan ng Magnolia yan dahil kailangan nila ng 6'10 na player. Nakita na nila yung kung gaano ka-effective ito si Brandon Bates kapag ginagamit ng Meralco. So sa tingin ko, ito si Laput baka medyo mahirap pakawalan niya ng coach ng Magnolia para kay Yeng Giao. So kung si Tratter, ibibigay siguro yan sa Rain or Shine kung kapalit big man din o kaya isa doon sa mga top guards nila. So sa tingin ko, itong negosasyon na to pwedeng magtuluyan. Pero pagdating dito sa mga pieces na ibibigay ng Magnolia, baka dyan medyo magtagal. Dahil sa tingin ko, hindi pa kakawalan ni Victorero ito si Laput. Ngayon, ito naman si Gio Haladon, pwede yung mapunta dito sa Rain or Shine kung guard ang palitan. For example, si Gio Haladon kapalit itong si Jonald Clarito o kaya si Adrian Nocom, Andre Karakut o yung iba pang players dyan. Yan sa tingin ko, madaling magkakaroon ng transaction. Nangangapa ngayon ng Terra Firma Jeep dahil itong si Javi Gomez de Leaño nagpaalam na. Dahil pupunta ito dito sa South Korea. Meron siyang nakuhang kontrata at makakasama na niya doon yung kanyang kapatid na si Juan Gomez de Leaño na naglalaro din sa abroad. So sa ngayon, dito ang problema ng Terra Firma. Merong existing contract itong si Javi pero nirelease na rin nila dahil wala namang point kung i-retain mo itong si Javi Gomez de Leaño dahil ayaw na maglaro sa'yo. So ang hinahanap ngayon ng Terra Firma kung sinong pwedeng pumalit. Ang tinitignan ngayon ng Terra Firma ay itong si Ken Taffin dito sa Phoenix Fuel Masters. Although ang alam ko itong Magnolia Chicken Templados interesado rin makuha yan. Ang isa pang posibleng kinukuha ng Terra Firma ay itong si Anthony Semerad mula dito sa NLEX Road Warriors. Dahil yan isa pang scorer o kaya itong si Richard Roger, nasa NLEX din yan. O si Robbie Herndon. Ibig sabihin, itong Terra Firma naghahanap ngayon ng mga scorer dahil nakita natin doon sa serye nila kontra sa San Miguel Beer kung gaano ka-importante itong si Javi Gomez de Leaño lalo na pagdating doon sa kanyang scoring. Kaya sa tingin ko malaking bagay talaga yung pagkawala nito. Kaya ngayon, itong Terra Firma naghahanap ng mga players na pwedeng pumuno doon sa pagkawala ni Javi. Medyo mahirap nga lang yan dahil alam natin ang galing na scorer nito si Javi. Pero kumpiyansa si Coach Jano Del Carder na makakagawa sila ng paraan. Ang isa pang problema dito sa Terra Firma, dahil wala na si Javi Gomez de Leaño, lalo silang mahihirapan kung sakaling i-trade ng management itong si Stephen Holt at itong si Isaac Go o si Juan Tiongson. Pero sa tingin ko baka ma-pressure ang management na wag nang i-trade yung mga nabanggit na players dahil nga nawala ito si Javi Gomez de Leaño. At syempre mapapansin ng mga fans yan bakit mo iti-trade yung iyong mga top players na ngayon.